May test. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Okay na? Dahil sobrang mainit nowadays. Ingat po kayo. Okay, bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, Colossians chapter 5. Chapter 5, 22 hanggang 23. Chapter 5 hanggang 22 hanggang 23, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatyaga, kagandaang loob, kabutihan, katapatan, kamuhan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Okay po. This year our slogan. This year our slogan. Alam po ninyo yung slogan po sa taong ito? Ano po? Fruit for life. Tama? So, after salvation, why we have to bear fruit of evangelism. Pagkatapos po ng kaligtasan, kailangan po natin magbunga ng bunga po ng evangelism. And also we have to bear the fruit of the Spirit. At kailangan po natin magbunga ng bunga ng Espiritu. So, we have learned the fruit of the Spirit. At napag-aralan po natin yung bunga po ng Espiritu. But we couldn't continue learn fruit of the Spirit. Pero hindi po natin patuloy na napag-aralan yung bunga ng Espiritu. So, let's continue learn again. Kaya patuloy po natin pag-aralan ulit. Yes. But today, the fruit we have to bear, the fruit of the Spirit, is about the faithfulness. Pero ngayon po, na yung bunga na kailangan po natin ibunga, yung bunga po ng katapatan. Katapatan. Tama? Katapatan. Pag-isipan natin tungkol sa katapatan. Ano ang kahulugan ng katapatan? Una, the dictionary, we think about first, the dictionary meaning. Pag-usapan po natin, ibig sabihin po sa dictionary. Ito ay isang puso na hindi nagbabago at lubos na nakaralan para sa bayan, para sa hari, para sa Panginoon. Okay po? Isang puso na hindi nagbabago at lubos na nakaralan. Ano ang the meaning, biblical meaning?
Ay, ang ibig sabihin po ng biblical po, isang pusong hindi nagbabago at tapat sa Diyos, tapat sa Diyos. Okay. So the biblical meaning, it's a unchanging, faithful heart, fully devoted to God. yung ibig sabihin po sa biblical po, yung puso na hindi po nagbabago, na may katapatan po sa Diyos. And taking responsibility and doing our absolute best to finish God's work until the very end. At nagkaroon po ng responsibilidad at gawin po yung makakaya po na para po sa gawain na sa Diyos hanggang sa uli. Ang katapatan ay ang paggawa ng ating buong makakaya upang matapos ang gawain ng Diyos. Gawain ng Diyos. Kailangan nating magkaroon ng pananagutan. Kapag ibinigay sa atin ang gawain ng Diyos, kailangan natin itong tapusin hanggang sa huli. Okay po? Ito ay katapatan. Una, kailangan natin malaman na tanging ang Diyos lamang ang tunay na tapat. Ang Diyos lamang ang tunay na tapat. Okay po, buksan mo ang Biblia. Ikalawang Timoteo chapter 2. Ikalawang Timoteo chapter 2, 13. Okay po, chapter 2, 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung tayo hindi tapat, siya ay nanatiling tapat, sapagat hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili. Okay po, kung tayo'y hindi tapat, siya ay nananatiling tapat. Siya, ang Diyos, right? Walang sino man sa mundong ito ang tunay na tapat. Tama ba? Sapagkat walang sino man ang kayang tuparin ng ganap ang kanyang pangako. You experience, right? You have a promise with somebody. Di ba naranasan niyo po na may pangako po kayo sa sino man? Tama? But you experience, right? They don't keep their promise, right? Pero naranasan niyo po na hindi po nila sinusunod yung kanilang pangako. Tama ba? And also you promise to somebody. At nangako po kayo sa sino man. But you also don't keep your promise, right? Pero ikaw rin po ay hindi niyo po na pinangawakan yung inyong pangako. Tama? Tayo'y hindi tapat. Ngunit ang Diyos ay laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay hindi tao. Tama? Number bilang 23. Buksan mo ang Biblia. Number 23. Number 23, verse 19. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinilita ba niya at hindi niya tutuparin? Dapat natin malaman na ang Diyos ay hindi tao, right? Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, right? Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? He always keep his word, right? Na palagi po niyang sinusunod yung kanyang salita. He promised. He always keep his promise. Yung kanyang pangako po ay palagi niyang tinutupad.
Tama. Ang Diyos ay tapat. Lagi tapat. Yeah. Nakakaroon tayo ng malaking lakas kapag nakikilala natin ang tapat na Diyos. Yeah. May mga salita ng pangako na ibinigay sa atin ng Diyos na tapat. Yeah. So, tama, right? Yeah. Nobody, right? Keep the promise, right? Walang Completely, right? walang sino man po na yung pinanghiwakan po yung kanyang pangako. But God is a perfect. He is another man. He keep always his promise. Pero ang Diyos po ay tapat na palagi po niya yung pinanghawakan yung kanyang pangako sapagkat hindi po siya tao. So we check the promise of God, who is a faithful. Nakaitignan po natin yung pangako po ng Diyos na siyang tapat. Ang tapat na Panginoon na nagpapahintulot lamang ng mga pagsubok na kaya nating dalhin. Hindi niya pahihintulutan ang anumang pagsubok na lampas sa inyong kakayahan sapagkat siya ay tapat. Buksan mo ang Biblia, 1 Corinto chapter 10. 1 Corinto chapter 10 verse 13. po, chapter 10, 13, basahin po natin ng sabay-sabay. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo tuksoin ng higit sa inyo makakaya, kundi kalagip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito inyo makayang tiisin. Yeah. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Tama? Subalit, tapat ang Diyos. Right? Tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo'y tuksoin ng higit sa inyong makakaya. At kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Minsan ay dumarating ang mga kapighatian sa ating buhay. Kung ganon, hindi natin ito may intindihan. Ano ba? You say, why God allow this great operation in my life? Sinasabi po natin, bakit ipinintulot ng Diyos yung kapigatian itong sa buhay ko? Ngunit may kalooban ang Diyos. Tutulungan ka ng Diyos na mapagtagumpayan ang kapighatian. At magbubukas ang Diyos ng daan upang makaiwas ka sa kapighatian. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Right? So, sometimes, right, you experience great oppression, temptation in your life. Na minsan po, dumadaan po tayo sa kahirapan at pagtukso sa ating buhay. But there is a God's will. Pero meron pong kalooban ng Diyos. But it's like God's faithfulness. It's like filtering your. It's like filtering your affliction or temptation. God's faithfulness is like a filter. Yung katapatan po ng Diyos ay para pong panlinis po sa ating kapigatian.
That's why you can, right, endure any oppression. Yung mapapagtagumpayan po ninyo yung mga kapigatian. You can overcome any temptation, right? At mapapagtagumpayan po ninyo yung mga tukso. But sometimes it looks right. Oh, it's not possible. It's not possible. No. I cannot overcome. Pero minsan po nakikita natin, parang imposible na ating mapagtagumpayan. You miss situation. Oh, this situation I cannot overcome. Namarap po kayo sa sitwasyon na parang na hindi mo kayo mapagtagumpayan. Don't worry. Don't worry. Na huwag po kayong maalala sa sitwasyon na yun. He will make a way. Na siya po ay gagawa po ng paraan. Apo ba? Yeah, promise of God, right? Dito po yung pangako ng Diyos. Yeah. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iiwas upang ito'y inyong makakayang tiisin, right? Ang Diyos ay tapat. He keep His promise, right? Na kanyang pinanatili po yung kanyang pangako. That's why if you are in greater pressure, hold on the 1 Corinto chapter 10:13. Na kaya po kapag dumadaan po kayo sa matinding kapigatian, panghawakan po ninyong 1 Corinto chapter 10 verse 13. Ito po. At ang tapat na Panginoon na tumutupad ng lahat sa ating buhay, tinutupad ng Diyos ang ating mga nais. Buksan mo ang Biblia, unang Thessalonica chapter 5. Unang Thessalonica chapter 5, 24. Chapter 5, 24. Ito po, basahin po natin ng sabay-sabay. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman nito. Dapat ang sa inyo'y tumatawag. Sino? Sino siya? Ang Diyos, ating Panginoon. Right? Nagagawa rin naman nito. Gagawin. Minsan ay madali tayong sumusuko kapag hindi natutupad ang ating mga kahilingan. Tama po ba? Minsan hindi agad nasasagot ang ating mga panalangin. Tama po ba? At madalas na nabibigo ang ating evangelism. Tama po ba? Kung ganon, maaari kang panghinaan ng loob. Panghinaan ng loob. Siyempre, panghinaan ng loob. You want to give up, right? You want to give up. At nais mo na pong sumuko. Ngunit tutuparin ng Diyos ang iyong kahilingan sa kanyang taktang panahon. Sa kanyang taktang panahon. May kanyang taktang panahon. Panahon ng Panginoon. Right? Taktang panahon. That's why, don't give up. Na kaya po huwag po kayong sumuko. Continue pray. Patuloy po kayong manalangin. Continue evangelize. Patuloy po kayong mag-evangelize. When God's time comes, He will accomplish. Na kapag dumating po yung oras ng Diyos, na isa sa katuparan po ito ng Diyos. Dahil may pangako ng Diyos, tapat ang sa inyo'y tumatawag na gagawin din naman nito. Right? Tama. Don't decide God's time by yourself. Huwag po kayo magpasya sa panahon ng Diyos. Nain po sinyong sarili. Our time, we don't know when God's time comes. Sa panig po natin na hindi po natin alam kung kailan po yung takdang oras po ng Diyos. May taktang panahon. May taktang panahon. Kanyang taktang panahon. We just wait until God's proper time comes. Na magantay lang po tayo sa tamang takdang panahon po ng Diyos. His perfect time arrives. Yung kanyang perpektong napagdating po. Okay po? So, you return to unang Thessalonica chapter 5:24.
Okay? You hold on this verse Pangawakan po ninyo yung unang Thessalonica chapter 5 verse 24. and wait God's time At magantay po sa panahon po ng Diyos. dahil siya ay tapat. Tapat, lagi tapat. Okay? At ang tapat na Diyos ang nag-iingat sa atin mula sa masama. Mula sa masama. Okay po, buksan mo ang Biblia. Ikalawang Thessalonica chapter 3. Chapter 3 verse 3. Ikalawang Thessalonica chapter 3 verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at magbabantay sa inyo laban sa masama. Tapat ang Panginoon, right? Tapat ang Panginoon. Tama. Magpapantay sa inyo laban sa masama. Laban sa masama. Masama. In English translate, masama, the evil one. Sa English translate po, na yung masama po, yung masamang tao po. Sino? Evil one, the evil one. Satanas. Tama? Satanas. Lagi tayong tinutukso ni Satanas upang bumagsak ang ating buhay Kristiyano. Tama ba? Lagi tayong tinutukso ni Satanas upang bumagsak ang ating Christian life. Tama. Kung ganoon, hindi natin kayang labanan si Satanas sa ating sariling lakas. Tama ba? We are not so strong to overcome Satan. Hindi po tayo ganun kalakas para mapagtagumpayan si Satanas. Satan is very strong, right? Si Satanas po ay napakalakas. Pero he's very cunning. At siya po ay napakadaya. Hindi natin kayang labanan si Satanas sa ating sariling lakas. Anong kailangan kung gano'n? Anong kailangan? Kailangan ingatan tayo ng Diyos. Kailangan ingatan tayo ng Diyos. Iniingatan tayo ng Diyos sumula sa tukso ni Satanas. Tama? Kagaya Satan always tempt us, right? Palagi po tayong tinutokso ni Satanas. So who can keep us from Satan? Pero sino po yung makapag-ingat sa atin mula kay Satanas? Diyos lamang. Right? He can only keep us from Satan. May pangako ng Diyos, right? Tapat ang Panginoon. Magpapantay sa inyo laban sa masama. Right? So, when you are tempted by Satan, hold on also this verse. Kaya kapag tinutokso po kayo na Satanas, pangawakan niyo po yung talatang ito. Go away, Satan. Umalis ka, Satanas. Our Lord will keep me. Right? Iingatan ako ng Diyos. Don't fear. Huwag po kayong matakot. Paano tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano kung ang Diyos ay tapat? Dapat nating ipakatiwala ang lahat sa Diyos sapagkat kasama natin siya sa panahon ng pagdurusa. Unang Pedro chapter 4, buksan mo ang Biblia. Unang Pedro chapter 4. Chapter 4, 19. Chapter 4, 19. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay pagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumika sa paggawa ng mabuti. Sinabi ng Biblia, kaya't ang mga nagdurusa, right? Ayon sa kaloob ng Diyos, right? Tama. If we have affliction, right? There is God's will. Kung meron po tayong kahirapan na meron pong kalooban ng Diyos.
ayon sa kalooban ng Diyos, anong kailangan natin? Ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Tapat na lumikha. Ang Diyos ay ang tapat na lumikha. Right? Tapat. Ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha. Tayo ay nagdurusa ayon sa kaloob ng Diyos, tapat natin itong ipagkatiwala sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay tapat na manlilikha. Tutulungan tayo ng Diyos at Siya ang mag-alis ng ating pagdurusa. Right? Kaya hindi tayo dapat magtiwala sa tao sapagkat hindi sila tunay na tapat. When you have some problem, operation, what do you do first? Kapag mayroon po kayong mga problema, ano po yung nauna po ninyong ginagawa? Anong ginagawa mo? Una? You search somebody to can help you, right? Naghanap ka po ng isang tao na makakatulong sa iyo. Po ba? Hindi tama. If you rely on somebody, what will be the result? Na kung magtitiwala po kayo sa isang tao, na ano po yung mangyayari? Maybe you will be disappointed Na marahil po ay madidismaya po kayo. because somebody you rely on cannot be real your helper. Dahil yung isang tao na pinagkakatiwalaan niyo po ay hindi po siya makakatulong. Dapat tayong magtiwala lamang sa Diyos. Sapagkat Siya ang tunay na tapat. Buksan mo ang Biblia, awit 146. Awit 146. Verse 3 hanggang 5. 146, 3 hanggang 5. 3 hanggang 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay umiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa, sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon ng Diyos. Verse 3, right? Sinabi ng Biblia, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno. Sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Right? Pinuno. Mga pinuno, sino sila? Maybe they have a great power, authority in this world. Na marahil sila po yung may kapangyarihan at posisyon sa mundong ito. That's why you want to ask help from them, right? Kaya nais niyo pong humingi po ng tulong sa kanila. You want to rely on them, right? At nais niyo pong naumasa sa kanila. But we don't know what will happen to them. Pero, Suddenly, right? pero hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari sa kanila. Minsan ito ay nangyari, verse 4, ang kanyang espiritu ay humiwalay. Siya ay umabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Right? Ito ay nangyari, right? Kaya anong kailangan sa atin? Verse 5, maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. It means we have to only rely on the Lord. Ibig sabihin po nito, kailangan naman po natin magtiwala sa Panginoon. Don't misunderstand. Nobody, when I have the problem, difficulty, nobody helps me. Huwag po kayong magkaroon ng maling kaisipan na kapag may problema ako na walang ibang tao tutulong sa akin. When you rely on the Lord, sometimes can use somebody to help you, right? Kung magtitiwala po kayo sa Panginoon, magpapadala po yung Diyos ng isang tao na tutulong po sa inyo. What
first you have to rely on. Right? Pero naano po ba yung una na dapat po ninyong pagkatiwalaan? So, ang mga nagturusayon sa kalooban ng Diyos ay ipakatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha. Right? Ating Panginoon. Right? At tapat nating panghawakan ng matatag ang ating pag-asa ng hindi hindi nag-aalilangan. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, 23. Chapter 10, 23. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. Panghawakan nating. Anong kailangan panghawakan? Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan. Right? Bakit? Sapagkat siya na nangako ay tapat. Right? Ating Panginoon ay tapat. Tapat. Tapat nating panghawakan ng matatag ang ating pag-asa. Marami tayong mga pag-asang dapat panghawakan. Ano po ito? Ito ang mga pag-asang dapat nating panghawakan, ang pag-asa ng langit, right? At ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. At ang pag-asa ng gantimpala, walang hanggang gantimpala. May pag-asa sa atin, right? The Bible describe our hope is like anchor. Na sinasabi po ng Biblia na yung pag-asa po natin ay inintulot po sa angkla. Anchor. We open Hebreo chapter 6. Hebreo chapter 6, 19. Hebreo chapter 6, 19. Okay po, 6-19. Basahin po natin ng sabay-sabay. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuaryo sa kabila ng tabing. Alam mo ba ano ang angkla? Angkla? Ha? Alam mo angkla? So, Last time we learned our Christian life is like riding on the boat, right? Riding on the boat. nung nakaraan po, pinag-aralan po natin yung patungkol sa ating Christian life ay katulad po ng sumasakay sa bangka. The boat is like a church. Yung barko po ay parang church. We are the fisher of a man. Tayo po yung mga mamamalakaya ng mga We tao. have to save the lost soul. Kailangan po natin iligtas yung mga ligaw ng kaluluwa. May pangka. Tama? Pangka. When my harbor. Kapag mayroon pong daungan, You alam mo harbor, right? Our harbor will be the final harbor is heaven. yung daungan po natin ay yung langit. This boat will reach in heaven, right? Yung bangkang ito ay aabot po sa daungan sa When langit. boat reach the harbor, anong kailangan? Angkala. Kailangan throw angkalat. Angkalat
usually the shape, the kagaya ito, hindi, the 19 the big malaking at mabigat, the very stone or the stone, the metal, heavy metal, right? It through the angkla. Kaya tinatapon po sa dagat yung angkla po. Then the boat doesn't move, right? At yung bangka po ay hindi na po gagalaw. Our hope, kaya ito. Yung ating pag-asa po ay parang ganito. If we have a hope, we will not be moved. Kung meron po tayong pag-asa, hindi po tayo magagalaw. If we hold on this hope, we will not be moved. Kung panghawakan po natin yung pag-asang ito, hindi po tayo magagalaw. So, ito, much better drawing. Tama? Yeah. So, we have a hope of heaven. Kaya meron po tayong pag-asa sa langit. Very near, right? Soon, we will go to heaven. Right? Kaya napakalapit na po. Tayo na po pupunta sa langit. No more pain, no more sorrow, no more death. Na wala na pong sakit, wala na pong nakirapan, wala nang kamatayan. Most beautiful place, right? Ito po yung napakagandang lugar. It's a hope, right? Ito po yung ating pag-asa. We already have a eternal life. Na meron na po tayong buhay na walang hanggan. We have a hope of eternal life. May pag-asa na po tayo sa buhay And na also walang we hanggan. have a hope of a reward. At meron po tayong pag-asa sa gantimpala. What we have done, God will repay, right? Ano man po yung ating ginawa, susuklian tayo ng It's Diyos. also eternal reward, right? Magkakaroon din po tayo ng walang hanggang gantimpala. It's our hope. Ito po yung ating pag-asa. But in this world, right, many problem nangyari. Pero sa mundong ito, na marami pong mga problema. This world is like the sea, right? Na yung mundong ito ay parang dagat. So we are moving according to situation. Na kaya lagi po tayo nagagalaw, depende sa sitwasyon. Then hold on this hope. Kaya kailangan po natin panghawakan yung pag-asang ito. It's an anchor. Ito po yung angkla Then we will not be moved. upang hindi po tayo magalaw. Because our faithful our Lord promise. Dahil yung Diyos na tapat ay nangako sa atin. Because He will keep His promise, right? At panghawakan niya po yung pangako niya. Matutupad ang ating pag-asa sapagkat ang Diyos na ng ako ay tapat. Tama? Tapat. Yeah. Kaya tapat tayong magkaroon ng matapang na pananampalataya. Matapang na pananampalataya. Okay po, buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11, verse 11. 11 and 11. Basahin po natin ang sabay-sabay. Sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang pagkaanak, bagaman lipas na sa tamang gulang, palibas ay itinuring niyang tapat ang nangako. Nang ipanganak ni Sarah si Isaac, tama? Siya ay siyam na pong taong gulang. Siyam na pong taong gulang. Sa edad na yon, hindi na talaga siya maaaring magtalang tao. Apo ba? 90 lang. 90 na. Hindi kaya. Right? Ngunit, naniwala siya na maaari siyang magkaanak. Right? God promised, right? To Sarah, she will conceive a child. Yung Diyos po ay nangako kay Sarah na manganganak po siya. Of course, at first she couldn't believe. She couldn't believe. Pero sa una po si Sarah po ay hindi po siya naniwala. But later, right, she believed. Right? She believed. Pero kalaunan po ay sumampalataya po siya. That's why Hebreo chapter 11 verse 11 sinabi ng Biblia, sa pananampalataya maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang makaanak. Right? Bagaman lipas na sa tamang gulang.
Paano? Kaya, paglibhasay itinuring niyang tapat ang nangako. Right? Tapat ang nangako. Naniwala siya na maaari pa rin siyang magkaroon ng anak dahil alam niyang tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Right? Ito ay importante. Tapat ang Diyos. Yeah. At kapag iniisip natin ang Diyos na tapat, maaari tayong mamuhay bilang mga Kristiyano ng may tapang at kapangyarihan. Kapangyarihan. Tama? Yeah. Right? Si Sarah na isang bahog na ay tumanggap ng kakayahang makaanak. Kakayahang. The English translate, she received the strength. Sa pagsalin po sa English, si Sarah po ay nakatanggap ng lakas. It means Sarah was 90 years old when she delivered the baby. Si Sarah po, nung nanganak po ay na 90 na po siya noon. My sister, right, 2 weeks ago delivered baby. Meron po bang mga sister na nanganak po? May tanong ako, madali o mahirap? No need, not only she, but also already mother experience, right? Pinaka mahirap. Tama ba? It need a lot of strength, right? Kailangan po ng maraming lakas. But 90 years old, walang strength, right? Tama? Mahirap. Mas mahirap. Pero, tumanggap siya. Yeah. Kakayahang pagkana, right? Because she believed faithful God, His promise, right? Dahil sumumpalataya po siya sa tapat na Diyos. That's why if we believe faithful God, we can also have a strength. Kaya kung tayo po sasampalataya sa tapat ng Diyos, magkakaroon din po tayo ng lakas. Yeah. So, always remind faithfulness of God. Kaya palagi niyo pong tandaan yung katapatan nating Diyos. He always keep His promise. Palagi po niyang pinanatili yung kanyang pangako. Then we will not fear anything in this world. Upang hindi tayo matakot kahit anuman sa mundong ito. Yeah. Ngayon, sa harap ng tapat na Panginoon, kailangan din nating mamuhay ng may katapatan. Yeah. Si Jesus mismo ang unang nagpakita ng halimbawa ng katapatan. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 3. Hebreo chapter 3. Verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Hebreo chapter 3, verse 1 and 2. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo na si Jesus, ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag, ay tapat na nagtalaga sa kanya, gaya ni Moises na tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Si Jesus, right? Verse 1, si Jesus, ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Verse 2, ay tapat sa nagtalaga sa kanya. Kaya ni Moses na tapat sa buong sambayan ng Diyos. Right? Si Jesus ay naging tapat hanggang sa ano po? Hanggang sa kamatayan sa krus. Kamatayan sa krus. Right? He showed the example. Nagpakita po siya ng halimbawa. He showed what's the real faithfulness. Nagpakita po siya kung ano po yung katapatan. Si Jesus ay naging tapat hanggang sa kamatayan sa krus. Kung gaano ba tayo dapat na maging tapat? Gaano ba tayo dapat maging tapat? Jesus showed the example.
Ulitin. Si Jesus po ay nagpakita na po ng halimbawa. Dapat tayong maging tapat hanggang sa kamatayan. Hanggang sa kamatayan. Buksan mo ang Biblia, Revelation chapter 2. Chapter 2, verse 10. Chapter 2, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit ang ikulong ng diablo ang ilan sa inyo upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa inyo ang korona ng buhay. Sinabi ng Panginoon, right? Sa Iglesia. Revelation chapter 2, right? Sinabi ng sinabi ni Jesus, ang ating Panginoon sa Iglesia, maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Hanggang sa kamatayan. Right? Ang taong tapat hanggang kamatayan ay makakayang maging tapat sa lahat ng bagay. Tama po ba? Pero kapag tayo ay naging tapat, ibibigay ng Diyos ang korona sa langit. Korona sa langit, right? Tama? Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Korona ng buhay. But maging tapat, madali o mahirap? Medyo mahirap? Right? Tama, medyo mahirap. Sa pag-ibig natin sa Panginoon, ang pag-ibig natin sa Panginoon, nagsisimula ang lahat ng tunay na katapatan. Ito ay importante. Why we have to be faithful to the Lord? Bakit po kailangan natin maging tapat sa Panginoon? Because of the love of the Lord. Dahil po ito sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon na nagbuhos ng kanyang dugo para sa akin, nararapan lamang na tayo'y maging tapat sa Kanya hanggang kamatayan. Right? Why our Lord want? We become faithful until death. Bakit ninanais ng Panginoon na maging tapat tayo hanggang sa kamatayan? Why it's a standard of the faithfulness? Bakit ito po yung pamantayan? Because He Himself, right? Himself sacrificed the life to save us, right? Dahil siya po mismo, nagsakripisyo po ng kanyang buhay. That's why He requires us. He requires. Kaya gusto rin niya po tayo na maging tapat. May halimbawa sa Biblia, there were very faithful persons to King David. So may halimbawa po sa Biblia na sila po ay na mga tapat kay Haring David. Okay po, buksan mo ang Biblia, Ikalawang Samuel 23. Ikalawang Samuel 23. Verse 14. 14 hanggang 17. 14 hanggang 17. Ikalawang Samuel. Samuel 23, 14 hanggang 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Si David noon ay nasa kuta at ang pulutong noon ng mga Pilisteo ay nasa Bethlehem. May pananabik na sinabi ni David, o may magbigay sana sa akin ng tubig na mainom mula sa balon ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan. At ang 3 mandirigma ay pumasok sa kampo ng mga Pilisteo at umigib ng tubig sa balon sa Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan, kumuha ng tubig at dinala kay David, ngunit ayaw niyang inumin iyon, kundi kanyang ibinuhos na alay sa Panginoon. At kanyang sinabi, malayo nawa sa akin, o Panginoon, na aking gawing ito, inumin ko ba ang dugo ng mga lalaki na pumaroon at itinaya ang kanilang buhay?
Kahit ayaw niya itong inumin, ang mga bagay na ito ay ginawa ng tatlong mandirigma. Yeah, you understand, maybe. So, to understand, look at this time David, yeah. Oh, walang picture. Kahit hindi maganda, naintindihan? Okay po? This time David and Israel, there was a fighting between Philistine. Sa panahong ito, na mayroon pong paglalaban si David at yung mga Pilisteo. But this time the Philistine, they control the Bethlehem. Pero sa panahong ito, yung mga Pilisteo po, hawak po nila yung Bethlehem. But you know what's the province of David? Pero alam niyo po ba yung pangako kay David? Anong lugar? Bethlehem. Right? Because David was born in Bethlehem. He was grown in Bethlehem. Dahil si David po ay pinanganak sa Bethlehem at lumaki po siya sa Bethlehem. But one day, David missed the water in his province. Pero isang araw po, ay nalala po ni David yung tubig sa kanyang kinalakihan. Maybe he was thirsty at that time. At marahil po si David po ay nauuhaw na. Then he reminded his hometown province. At naalala po niya yung lugar na kanyang But kinalakihan. here, there was a war. There was a one war. War. May tubig dito, right? War. Balon. Ano? Ballo? So may balon po dito. Maybe the water here masarap tubig. My hometown, I also miss my hometown tubig masarap. Pareho. Very masarap. That's why he just his wish he confessed. Kaya po si David po ay nagsabi po, But maybe he just one. If I drink my water, the water in my hometown, I'll be very happy. marahil sinasabi lang po niya na siguro kung mainom po yung tubig sa aking kinalakihan na lugar, ay masarap. But he didn't request to his servant. Pero hindi niya po inutusan yung kanyang mga lingkod. But his three followers, they heard just David confess. Pero yung tatlong lingkod po ni David, ay narinig po yung sinabi ni David. That's why they decide, we will bring water from Bethlehem. Na kaya po nagpasya po yung tatlong lalaki na kumuha ng tubig sa Bethlehem. But this time, Philistine control this area already. Pero sa panahon ito, yung lugar na ito ay hawak po ng Pilisteo. Many enemy keep, right? So marami pong kalaban. But three followers, they enter, right? Pero yung tatlong mandirigma po ni David ay And they pumasok. get the water to David, right? At kinuhanan po nila ng tubig si David. They ready to die, right? Handa na po silang mamatay. Right? To please David, right? Na upang bigyan ng tubig po si Then David. David couldn't drink the water, Kaya po si David, hindi niya mainom yung tubig. right? Because they brought the water by sacrificing their life. Dahil kinuha po nila yung tubig sa pagsasakripisyo po ng kanilang buhay. That's why it's blood, it's their blood. Kaya yung tubig ay kanilang dugo. That's why he poured to the Lord. Kaya tinapon po niya yung tubig. It shows how faithful they are.
Kaya po pinapakita po dito kung gaano po sila katapat. Why they are faithful until death like this? Bakit handa po silang mamatay? Katulad nito? Dahil tunay nilang minamahal si Haring David na kanilang pinaglilingkuran. Nagawa nilang maging tapat hanggang kamatayan. Para sa kanilang hari at upang bigyang kasiyahan siya, hindi nila iningatan ang kanilang sariling buhay. Opo ba? Tayo rin ay may hari. Tama? Tayo rin ay may hari. Sino? Ang Panginoon na namatay para sa atin. Para sa ating hari at upang bigyan kasiyahan siya, nararapat lamang na tayo'y maging tapat. Opo ba? Hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Hinahanap ng Diyos ang mga taong tapat. Hinahanap ng Diyos ang mga taong tapat. Buksan mo ang Biblia, awit 101. Awit 101 verse 6. 101:6. Yan po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatirang kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal na daan ay maglilingkod sa akin. Ang mga mata ko, mata ng Diyos, saan? Itititig ko sa mga tapat sa lupain. Right? Mga tapat sa lupain. Upang sila'y makatirang kasama ko. Right? Why God touched the faithful? So bakit po tinitignan ng Diyos yung mga tapat? Because God can use the faithful. Dahil nais gamitin ng Diyos yung mga tapat. Unang Timoteo, buksan mo ang Biblia, Unang Timoteo chapter 1. 12. Unang Timoteo chapter 1, 12. Chapter 1, 12. Unang Timoteo. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin sapagkat ako'y itinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Yeah. Apostle, right, gave thanks to the Lord. Si Apostol Pablo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Sapagkat ako'y itinuring niyang tapat. Right? Na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Yeah. Apostle was a faithful people, the Lord. Si Apostol Pablo ay tapat sa harapan ng Diyos. That's why God committed a great mission to him. Kaya yung Diyos ay nagkatiwala ng malaking gawain sa Kanya. God touched the faithful. Tinitignan ng Diyos yung mga tapat. Yeah, God found Paul. At natagpuan po niya si Pablo. Then God gave his ministry to him, right? At binigyan po ng Diyos si Pablo ng ministeryo. Which one to whom God will give his ministry? Kaya kanino po ibibigay po ng Diyos yung kanyang ministeryo? The faithful. The faithful. Sa mga taong tapat po. Tama. Right? Yeah. Pero ito ay importante. Tapat tayong maging tapat. Dapat tayong maging tapat sa maliin na bagay. Maliin na bagay. Una, buksan mo ang Biblia, Lucas chapter 16. Lucas 16. Verse 10. Lucas 16, verse 10. Okay po.
Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. The Korean translate it's the kakaunti ay maliit na bagay. Maliit na bagay. Pareho. Kakaunti at maliit na bagay. Dapat tayong maging tapat sa maliit na bagay. Una. Kung ganon, ano ang maliit na bagay? Ano ang maliit na bagay sa atin? Before we plan creating, we have to be faithful in small things first. So bago tayo na maging tapat sa malaking bagay, kailangan mo natin maging tapat sa maliit na bagay. Anong maliit na bagay? Maybe this time, Sunday, right? Dahil sa oras na ito, na linggo po. Sunday, we have a Sunday sermon. Sa linggo po, meron po tayong Sunday sermon. We have to be faithful Sunday sermon. Kailangan po natin maging tapat sa Sunday sermon. Maliit na bagay. You can think, maliit na bagay. This week I am busy. Sa linggong ito, abala ako. This week I don't have a good feeling. Sa linggong ito, masama yung pakiramdam ko. Maybe next time I will attend. Marahil sa sunod na lang ako dadalo. Tama. Minsan nangyari ito. Bakit nangyari ito? Because you think Sunday, maliit na bagay. Dahil iniisip po natin na yung Sunday, maliit na bagay. At first, you have to be faithful. Maliit na bagay. Sunday, Wednesday, we have also many fellowship, right? Bible reading. Araw-araw Bible reading, right? We have a Bible reading chart. Reading Bible, right? Araw-araw po, meron po tayong Bible reading po. Maliit na bagay. Pray, araw-araw, pray. Tuloy-tuloy, pray. And so whenever we come to church, right, we also give offering, right? At kapag dumadalo po tayo sa church, kailangan din po natin magbigay ng offering. Especially we have we need to do the tithe. Lalo na po, kailangan din po natin gawin yung tithe. What's tithe? Right? We receive all 10 from the Lord. Tumanggap po tayo sa Panginoon. But we just return 1 to the Lord. Tumanggap po tayo ng 10, pero ibabalik natin sa Panginoon ay isa lang po. It's an expression of our faith, right? Ito po yung pagpapayag po sa ating pananampalataya. All things come from the Lord. Lahat po ng bagay ay galing sa Panginoon. Right? It's a tithe, right? Maliit na bagay. You think maliit na bagay? We have to be faithful, right? Kailangan po nating maging tapat. And we have many Bible seminar. At meron din po tayong maraming Bible seminar. We need to participate together, right? At kailangan din po nating na makilahok po dito. Faithful. Be faithful first. Maging tapat po muna. This week also, right, we have 2 place Bible seminar, cell group 3, cell group 4 Bible seminar. Sa linggo rin ito, meron din po tayong dalawang cell group 3 and 4 Bible seminar. You know your cell group, right? You participate together. Ang Panginoon ay nakakatiwala ng malaking gawain sa taong tapat sa maliit na bagay. Buksan mo ang Biblia, Mateo 25. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Ito po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Tapat na alipin. Tayo rin ay
kailangan maging tapat na alipin, right? Naging tapat ka sa konting bagay. Konting bagay. Mahalain kita sa maraming bagay. When we are faithful, God can use us more preciously, right? Kapag tayo po ay tapat, mas gagamitin po tayo ng Diyos. When we are faithful in small things, God will commit great things. Kung tapat po tayo sa maliit na bagay, ipagkatiwala po sa atin ng Diyos yung malalaking bagay. Working na? Hindi. Meron. Kaya ito, we have to be faithful small things. Sunday, Wednesday, attend fellowship, Bible reading, daily prayer, tithe and offering, evangelism. They can accomplish great kingdom of God, right? That's why don't neglect small things. Kaya wag niyo pong pabayaan yung maliit na bagay. Maging tapat na lingkod tayo na nagpapasaya sa puso ng Panginoon. Sa uli, maging tapat na lingkod tayo na nagpapasaya sa puso ng Panginoon. Buksan mo ang Biblia, Kaikan 25. Kaikan 25. Kaikan 25:13. Okay po, 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tulad ng lamig ng nyebe sa panahon ng anihan, ang tapat na sugo sa kanila na nagsugo sa kanya, sapagat kanyang pinagiginhawa ang espiritu ng mga Panginoon niya. Tulad ng lamig ng nyebe sa panahon ng anihan. Panahon ng anihan. Panahon ng anihan, kailan? Summer season, right? Summer season. Mainit. Sobrang mainit. Ang tapat na sugo sa kanila na nagsugo sa kanya. Tapat. Tapat na sugo. Tapat ng alipin. Pareho. Sapagkat kanyang pinagiginhawa ang espiritu ng mga Panginoon niya. Panginoon niya. Ating Panginoon Jesus. Panginoon Diyos. So, let's be the cold water. Cold water. Kaya tayo po yung maging malamig na tubig. If we are really faithful, we can please our Lord. Kung talagang tapat po tayo, ay mapupurihan po natin yung Panginoon. Because He is such the faithful. At tinitignan po ng Panginoon yung tapat po. And He commit His ministry to the faithful. At pinagkitiwala po ng Diyos yung kanyang ministeryo sa mga tapat po. But at first, we try to be faithful in small things. Pero una po, kailangan po muna natin maging tapat sa maliliit na bagay. Linggo. Ngayong araw, looks maraming SN. Next week, don't have SN. Practice. Yeah, we have to bear fruit, right? Okay po? We learn today faithfulness. Napag-aralan po natin ngayon yung katapatan. It's the fruit of the Spirit. Ito po yung bunga po ng After Espiritu. salvation, we have to bear this fruit. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan po natin magbunga ng bunga na ito. So always remember, God is a faithful. Kailangan po natin laging inalalanin yung Diyos po ay tapat. He always keep His promise. Palagi po yung pinanatili yung kanyang pangako. And our side, we have to be more faithful before the Lord. Kaya po sa ating panig, kailangan po natin laging maging tapat sa Panginoon. Okay po? Malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at pagpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawa ng kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Inihiling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Magsisimula ang Cell Group 3 and 4 Bible Seminar mula bukas. Buksan ninyo ang aming mga labi
upang makapangaral kami ng Ebanghelyo ng may katapangan. Sa pamagitan ng Bible Seminar na ito, naway maraming kaluluwa ang maligtas at makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.